Ayan, so magandang umaga po sa lahat po ng mga ating mga kasama, bagong kasama, ng mga first-timer, no? Galing pa sa malayo, General Trias. Ayan, so good morning po no, sa pamilya ni Ate Mitz, ni Pastor George na andito, no? From Surigao. At ang pinakamalayo, si Bong from Bahrain. So, praise God po. At sa lahat po, no, ng mga iba pa, no, na first-timer, ay maganda umaga. Mamaya po, kayo po ay amin pong tatawagin para po makilala, no? Ayan. So kanina talagang nangangamba ako no nung mga bandang 8:00 no kasi nakasubaybay naman tayo sa balita na magiging maulan pero mamayang gabi pa. So nangyari mga bandang 8:00 sa ang lakas ng ulan, sabi ko patay, no? Alam naman natin, no, na sa dami-dami ng po pwedeng paggayahan ng mga Kristiyano ay sa asin. Tama ba? Eh, alam natin, ang asin kapag nababasa ay natutunaw. So, buti na lang wala namang natunaw sa atin. Amen po ba? Praise God! So, good morning po sa inyo lahat. Magandang umaga. So, ako po'y masaya at ako po ay natutuwa na kayo po ay narito kasama namin sa pananambahang ito. So, hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Alright, so, amen. Handa na po ba kayong makinig na mensahe sa umagang ito? Amen. So, sa akin pong pagsisimula o sa ating panimula, ay makwento ko lang, no, na alam ko po tayo pong lahat ay, tawag dito, nakatutok, no? Dito po sa naganap na, nasa slide natin, naganap na impeachment trial ng ating ikalawang Pangulo. Tama ba? And sa aking obserbasyon, dito sa nakalipas na 3 araw, tama ba? So habang sinasagawa itong trial na to, itong cross-examination dun sa NBI witness, tama ba? Yun yung unang naging stand witness, yung NBI. So, alam ko po na marami sa atin nabagot. Nababagot, tama ba yun? Marami sa atin nabibitin. Bitin na bitin. Kasi, alam natin, no, doon sa cross-examination, ando na tayo doon sa parang climax na, oh, ito na, sasabihin na lahat. Pagkatapos ay biglang magsasalita ang defense team. Sabi nila, objection, your honor. Tama ba yun? Tama ba? Alam niyo po ba, ayon po sa mga matang mapanuri, doon pa lang po sa 2 araw na trial, ay meron na pong 25 times na nag-object ang defense. Tama ba yan? Meron pong 25 beses nag-object na ginawa po ang defense. So, parang naalala ko yung tinanong nung abogado yung bulag at sinabi nung abogado, totoo ba? Yan, parang gano'n, no? Totoo ba na naroon ka nung mga panahon na yon at kitang-kita mo na bitbit ng pusa ng kapitbahay mo ang 1 kilong galunggong? Objection, Your Honor. Di ba? Minsan gano'n. Bakit objection? Kasi, tinatanong mo bulag eh. Paano mo masabing kitang-kita niya? Alam mo yan? Sa iyo po yung mga nangyayari. Objection, Your Honor. Ibig sabihin nito, sa slide po natin, ano ibig sabihin nun? Hindi pinapayagan ang tanong. Tama ba yon? Or, andito si Attorney Shalom eh. Ayan, nag-aaral to ng law eh. Tama ba, bro? O, kaunting panahon na lang po, magkakaroon na po tayo ng attorney. May magtatanggol na sa inyo si Attorney Shalom. Tama ba? Objection, Your Honor, ibig sabihin, mayroong paglabag doon sa patakaran o doon sa rules, doon sa ruling ng nangyayaring tawag dito, tama, doon sa cross-examination or whatever. Ano pa? Walang kaugnayan ang isang ebidensya. Yan po ang ibig sabihin ng objection, Your Honor.
So, ano nga bang klase ng mga ang mga hindi katanggap-tanggap? So, may ginawa akong video pero hindi po na-play. So, marami po no na mga hindi tanong na hindi po katanggap-tanggap. At kapag hindi katanggap-tanggap ang tanong or yung objection, anong sinasabi ng presiding judge? Ano sinasabi niyan? Next slide. Ano sinasabi? Next slide. Sustain, no? Tama ba? Objection, sustain. Ibig sabihin na objection, sustain kapag tinatanggap ang pagtutol ng presiding judge. Tama ba 'yon? At kapag sinabing overruled, hindi tinatanggap ang pagtutol, kaya maaaring sagutin ng saksi yung tinatanong ng attorney. Tama po ba? Yan po yung mga termino, mga salita na makikita natin nangyayari dito po sa impeachment trial. Ito po yung tanong sa slides po natin. What if God is like a court or He is like a presiding judge, no? Magkakaroon ka kaya ng lakas ng loob na tanungin ang Diyos? Napalagay nyo, kung ang Diyos natin ay isang presiding judge, magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na tanungin ang ating Diyos? So ito po yung pamagat ng ating mensahe na pag-uusapan sa araw na to. Sa slide po natin, faith on trial. Sabay-sabay nga po tayo. Para hindi pa kayo nag-aamusal. Ready? Basa. Ayan, yan po ay hango po sa aklat po ng Habakuk, chapter 1, verses 2 to 4. Sino po sa inyo dito ang maraming katanungan sa Diyos? Sino po yung maraming katanungan? Parang wala akong kausap. Sino po dito ang maraming katanungan sa Diyos? Hinahayaan ba ng Diyos na ang tao ng pagkakataon na tanungin siya? Sa palagay nyo, mali ba ang magtanong sa Diyos? Patungkol sa mga bagay na hindi mo nauunawaan? Mali bang tanungin ang Diyos sa mga bagay na hindi mo naiintindihan? At ang panghuling tanong, ang Diyos ba ay sumasagot sa tuwing tayo po ay nagtatanong? Alam niyo mga magulat kapatid, kung meron mang valid reason, no, yung tinatanggap ng Diyos na mga tanong, ay ito yung mga tanong ng mga taong tumatawag at nagtitiwala sa Diyos na nagkakaroon sila ng kalituhan sa buhay, na sa kabila ng kanilang pagtitiwala sa Diyos, sa kabila ng kanilang pagtawag sa Diyos, ay sila pa yung nakakaranas ng tinatawag na kasamaan ng mundo, karahasan ng mundo. Alam natin, ang mundo ay hindi pabuti, ang mundo ay pagulo ng pagulo. Tama po ba? Ito po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Dalawang karakter po ang ating dadaanan na mababasa po natin sa Bible kung saan sila po ay nagbato ng kanilang mga katanungan sa Diyos. At ang pinakamaganda sa kanila pong karanasan, mga magulat kapatid, God never responds by using the word objection. Sa slide po natin. Kahit kailan, hindi po nag-object ang Diyos sa tanong ng kanyang mga anak. In God's courtroom, He never answers our questions with objection. Ibig sabihin, mga magulat kapatid, God allows us. Hinahayaan ng Diyos na ang bawat isa sa atin magtanong sa Kanya. Hinihikayat ng Diyos na ang bawat isa sa atin tanungin ang Diyos. Kaya nga po ang tanong, when was the last time you asked God a question? Kailan? Amen? Habakuk chapter 1, verses 2 to 4.
bago po natin basahin ng Habakuk, meron po ba kayong kilalang tao o chef na pinakamahabang magluto? May kilala po ba kayo? Sinong taong kilala nyo na pinakamahabang magluto? Meron ba? Wala? Si Habakuk. Di ba? Habakuk. Okay. Verse 2, sabi diyan, O Yahweh, sabay-sabay tayo. Sa Tagalog, hanggang kailan ako hingi ng tulong sa iyo bago ninyo ako dinggin, bago ninyo ako iligtas sa karahasan. Basa verse 3. Ayan, mahirap talaga yung magkasabay-sabay. Verse 4, ang batas ay walang bisa at walang pakinabang at hindi umiiral ang katarungan. Ang husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan kaya't nababaluktot ang katarungan. Panginoon, kayo po magpaala sa mga talatang ito na amin pong binasa. Manguna ka, mangusap ka, Panginoon, sa mga talatang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So makikita po natin, ang mga talatang binasa natin ay mga katanungan ng isang propeta, ng mga katanungan ng nakakaranas ng pagkalito. Tama ba yon? Ang tanong ni Habakuk ay, sabi niya, Lord, parang hindi ka naman nakikinig. Parang bigikan. Tayo po ba yung nagkakaroon din ng ganong impression sa Diyos na parang sinasabi natin, Lord, ang tagal-tagal ko nang nananalangin. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako naririnig. Bingi ka ba? Parang ganyan, ano? Parang sabi ni Habakuk, ang tagal ko nang humihingi ng tulong sa iyo. Hanggang ngayon, bakit wala kang ginagawa? Di ba? Madalas ganun yung ating nakikita. Kapag hindi tumutugon ang Diyos sa ating panalangin, sinasabi natin, Lord, parang wala kang ginagawa. Tama ba? So ito pong panahon ito po'y panahon na kung saan ay wala pong hustisya. Talamak po ang kaguluhan sa bayan ng Israel at marami po sa mga taga-Israel ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang problema, hinahayaan lamang ng mga pinuno ng Israel na mangyari ang ganong karahasan. No, hindi nila sinasansala. Kaya nga, ang sabi ni Habakuk, siya po ay kinausap niya, nagtanong sa Diyos, Lord, gumawa ka naman. Gumawa ka ng paraan. Kumilos ka naman. Tama po ba? May mga ganun tayong idea minsan, no? Na parang sinasabi, Lord, now na, bilisan mo na. Magkukuwarenta na ako, wala pa akong asawa. Parang ganun, ano? Parang minamabilis natin. Dapat, Lord, ngayon na. So, pangalawang tanong ni Habakuk, Lord, bakit kung sino pa yung naniniwala sa iyo? Bakit kung sino pa yung nananampalataya sa iyo? Kami yung nakakaranas ng karahasan. Kami yung nakakaranas ng kahirapan. Kami yung nakakaranas ng magkasakit. Kami yung nakakaranas ng magutom. Tama po ba yun? May mga ganong idea po rin po ba tayo minsan? Tinatanong natin si Lord, Lord, nagsisimba naman ako. Lord, nagbabasa naman ako ng Bible, pero bakit ako? Bakit ang pamilya ko? Bakit kami ang nakakaranas ng ganitong problema? Naalala ko, kahit ako po, matagal ng pastor, nagawa ko rin pong tanungin ng Panginoon ng panahon na ang aking buong pamilya ay nagkaroon o tinamaan ng tinatawag na COVID. At nung na-hospital ang aking asawa, na halos muntik nang madisgrasya. Alam niyo po ba yun? Muntik nang madisgrasya ang aking asawa. Umiiyak ako sa Panginoon, Lord, bakit kami? Bakit ang asawa ko? Alam mo, buong buhay namin, binata pa ako, naglilingkod na ako sa Kanya. Binata pa ako, binigay ko ng aking buong buhay. Nagkaasawa, nagkapamilya, dinala ko sa simbahan, naglingkod kami. Sabi ko, Lord, bakit kami? Bakit ako ang nakakaranas ng ganito? And naniniwala ko, even Pastor Andy, nung nawala si Ate Cons, he also questions God, Lord, bakit
ang asawa ko. Nung namatay si Pastor Mel, ganon din. Ibig maari yung pamilya ni Pastor Mel nagtatanong, Pastor ito ginagamit mo sa simbahan, pero bakit siya nawala? Bakit siya namatay? So lahat po tayo mga magulang, kapatid, nagtatanong sa Diyos. Tuwing merong mangyayari na hindi kagandahan sa ating buhay, tuwing merong mangyayaring hindi kagandahan sa ating pamilya, kapag nakakaranas tayo ng kakulangan, nakakaranas tayo ng pagkakasakit, nakakaranas tayo ng pananakit ng kapwa natin, nagtatanong tayo, Lord, bakit ko ito nararanasan? Bakit namin ito nararanasan? Bakit ako ang tinamaan ng sakit? Bakit ako ang nababaon sa utang? Naghahanap buhay naman ako, naglilingkod naman ako sa iyo. Bakit patuloy kaming nababaon sa utang? Bakit kami patuloy na naghihirap? Matapat ako naglilingkod sa iyo, pero bakit kami nagugutom? Bakit ganito kabigat yung mga pagsubok na nararanasan namin ng aking pamilya? Amen po ba? Naniniwala po ako tayong lahat, kagaya ni Habakuk, we are all waiting for a clear answer from God. Amen ba? Sabi ni Habakuk, Lord, ang tagal-tagal ko nang tumatawag sa iyo. Ang tagal-tagal ko nang humihingi ng tulong sa iyo, pero bakit wala kang ginagawa? Bakit tila hindi mo naririnig ang aking mga panawagan? To cut the story short, makikita natin, sumasagot naman ang Diyos. Tama ba yun? Sino dito naniniwala na ang Diyos ay sumasagot? Amen. Sabi ng Diyos kay Habakuk, meron akong ginagawa. Mali yung ating understanding na akala natin kapag nadidelay ang tugon ng Diyos, sinasabi natin walang ginagawa ang Diyos. Pero ang totoo, mayroong ginagawa ang Diyos. Madalas sa buhay natin, hindi natin nakikita o hindi mo nakikita na mayroong ginagawa ang Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo, kung bakit hindi mo to nakikita, kasi iba ang iyong inaasahan na maging tugon o katugunan ng Diyos sa panalangin mo. Tama po ba? Tama po ba yun? Meron kang ibang tinitingnan. Kung bakit hindi mo nakikita na may ginawa ang Diyos, sumagot ang Diyos sa panalangin mo, kasi iba ang iyong tinitingnan, iba ang gusto mong mangyari, iba ang gusto mong maging kasagutan ng Diyos, katugunan ng Diyos, doon sa katanungan mo o hinihingi mo sa ating Panginoon. Ang gusto natin madalas, tayo ang nasusunod. Yung kalooban mo, yung kalooban natin, ang madalas na gusto nating masunod. Kung bakit sinasabi ng Diyos, sumagot ako sa iyo, kaya lang hindi mo nakikita, kasi iba ang gusto mong mangyari. So sabi ng slide na to, nag-response si Lord kay Habakuk. Anong response ni God? I am raising up the Babylonians, a cruel and violent people. Ang sagot ng Diyos kay Habakuk, pinalakas ko ang Babylonia para hatulan ang bayan ng Israel. Sabi nga natin kanina, di ba, nalulungkot itong si Habakuk dahil rampant ang karahasan sa Israel dahil doon sa mga namumuno, doon sa mga politikang walang katapusan, no? Na usapin, kanya-kanya, na sa halip na solusyonan ang problema ng bayan, pinababayaan lang nila, talamak ang corruption, talamak ang dami problema. Hello? Ang sabi ng Diyos kay Habakuk, I am raising up the Babylonians. Gagamitin ko ang Babylonia, ang imperyo ng Babylonia para parusahan ang Israel sa kanilang pang-aabuso, sa kanilang kasamaan. Ang siste,
Hindi yun ang gustong sagot ni Habakuk. Alam niyo ba yun? Ang sabi ni Habakuk, Lord, bakit naman Babylonia? Wala bang iba? Kaysa sama niyan, kaysa sa amin. Ang sasama ng aming mga pinuno. Pero ang hahatol sa amin, ang sasama din. No? Ito nangyayaring nakikita natin sa impeachment trial, talagang sinisira ang kredibilidad ng mga witness. Sinasabi na itong witness na to, meron ding kaso. Bakit itong gagamitin mo? May kaso din yan. Bakit itong maging star witness? May problema din yan. Parang ganito yan nangyayari. Diba? Hahatulan ang bayan ng Israel, pero ang gagamitin para hatulan, parusahan, Babylonia, mas masasama. Sabi ni Habakuk, parang unfair naman, Lord. Mas makasalanan pa, mas masasama pa sa amin itong Babylonia, pero itong gagamitin mo para sa amin. Wala na bang iba? So hindi maintindihan ni Habakuk, Lord, I need a valid explanation. Bakit ang Babylonia? Pwede naman yung iba dyan. Ano ba yan? Sabi ng verse 13 sa ating slide, ngunit paano ninyo natitiis ang mga taksil at ang mga masasamang taong ito? Kasi yun nga po, itong mga Babylonia na to, tinuturing ni Habakuk na hindi sila karapat dapat na gamitin ng Diyos to punish Israel. Kasi, ang sasamang tao hindi sila credible to testify, to become a witness. Alam niyo ba yun? Hindi po ako mahilig sa politika. Kami nila at ni Kuya Joe, hindi po politika pinag-uusapan namin. Lahat namin. Diba? Natitiis mo, Lord, yung mga taksil, yung mga samang taong ito. Para sila ang kumastigo sa amin, parang gano'n, ano? Napakabanal na yung paningin upang masdan ang kasamaan. Hindi ninyo matiis ang mga taong gumagawa ng mali. Bakit hindi ka kumilos? Bakit hindi ka gumawa ng paraan? Gayong pinupuksa nila ang mga taong, ano ang tingin nila, Habakuk, sa kanilang sarili? Mas mabuti kami sa kanila. Ano ba yan? Wala kaming maling ginagawa. Mabubuting tao kami. Masunuring kami sa Diyos, whatever, no? So makita natin dito sa mga tanong na to na humihingi si Habakuk ng paliwanag mula sa Diyos. Bakit kung sino pa ang mas masasama at marahas ang siyang gagamitin ng Diyos upang sila o ang bayan ng Israel ay parusahan? Ang tanong, papaano kung walang malinaw na paliwanag ang Diyos? Ano ang gagawin mo? Anong gagawin natin? Doon sa hindi nating maintindihan kung bakit ito naranasan ng pamilya. Hindi mo naintindihan bakit ito naranasan ninyong mag-asawa. Hindi mo naintindihan bakit mo ito naranasan. Yung mga bagay na ito, itong mga kahirapan na ito. Anong gagawin mo kung walang klarong sagot ang Diyos? Bakit ito nangyari? Bakit ito naranasan? Ang tanong, ito ang malaking tanong, mananalig ka pa rin ba sa Diyos? Magtitiwala ka pa rin ba sa Diyos? Dito papasok yung sumunod na tilata na sinabi ng Diyos kay Propeta Habakuk. Ang sabi niya, so Habakuk questions God about using more wicked and violent people. Next slide, sabi diyan, the righteous shall live by what? By faith. Sabay-sabay tayo. Ready? Basa! Ito yung sinabi ng Diyos kay Habakuk na ang matuwid ay mabubuhay saan? Sa pananampalataya. Ibig sabihin, mga magulang kapatid, pipiliin pa rin ng mga taong matuwid ang magtiwala sa Diyos sa kabila na hindi nagkakaroon ng malinaw na sagot ng Diyos, sa kabila na nakakaranas tayo ng karahasan, sa kabila na nakakaranas tayo matinding pagsubok, sa kabila na nakakaranas ka ng problema,
mananatili ka, pipiliin mo pa rin ang manampalataya at magtiwala sa Diyos. Kahit hindi umaayon sa gusto mo ang sagot ng Panginoon, kahit lumalala ang kaguluhan, kahit magpatuloy ang digmaan, kahit tumaas ang kuryente, kahit tumaas ang pamasahe, kahit hindi tumaas ang sweldo, pipiliin mo pa rin ang magtiwala sa Diyos. Tama po ba? Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? The righteous shall live by faith. So parang ganito mga kapatid, what if hindi sinagot ng Diyos ang panalangin mo? Pwede. What if hindi ka gumaling sa sakit mo? Lumala lalo yung sakit mo. What if lalo kang nabaon sa utang? Hindi ka nakakabayad. Sa halip na makabayad, lalo kang nababaon. What if lalong lumalala yung kahirapan ng pamilya mo? What if wala ka ng halos makain? Ang nais ng Diyos, ang sinasabi ng Diyos sa atin, mabuhay tayo sa pag-asa. Piliin mo pa rin ang maglingkod at magtiwala sa Diyos. Sa kabila ng mga mabibigat na pagsubok, kakulangan, karahasan, kaguluhan ng mundong ito, piliin mo pa rin magtiwala sa Diyos. Dapat hindi ka naaapektuhan. Hindi dapat naapektuhan ang pananampalataya mo ng matinding kahirapan. Hindi dapat naapektuhan ang pananampalataya mo ng mga kapusan. Hindi dapat naapektuhan ang pagtitiwala mo sa Diyos ng mga kakulangan sa buhay, problema sa pamilya, problema sa pananalapi, problema sa kalusugan, ano pa man yan, hindi dapat naapektuhan ang pananampalataya mo. At ito po yung nakita natin sa buhay ni Prophet Habakuk. Matapos ang napakahabang pagtatanong, kahit hindi binigay ng Diyos ang konkretong, klarong sagot sa kanyang tanong, makikita natin, mas pinili ni Habakuk na maging masaya at magtiwala sa Diyos. Sabi nga dyan, despite everything, Habakuk choose to trust God. Verse 17 to 19. Anong sabi diyan? Namnamin natin. Sabi ni Prophet Habakuk, bagamat di namumunga o hindi mamunga ang puno ng igos at hindi mamunga ang ubas, kahit maantala ang pamumunga ng olibo at walang aanihin. That means gutom yan. Kahit mamatay lahat ng mga tupa, mawala ang mga baka sa kulungan. Ano sabi ng verse 18? Sabay-sabay tayo. Basa? Ang Panginoong Yahweh sa akin nagpapalakas tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang, inaalay niya ako sa mga kabundukan. So nakikita po natin, despite of those trials sa buhay, mga kaguluhan, problema, sakit, kakulangan, kagutuman, whatever, pagtaas ng pamasahe, sabi niya, hindi pa rin, sabi niya, magagalak pa rin ako, magpupuri pa rin ako sa Diyos, magsasaya pa rin ako, hindi ako mawawala ng pananalig, magtitiwala pa rin ako dahil ang Diyos ang nagligtas sa akin, nagpapalakas sa akin. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? So another character, ito pong buhay ni Job, ni Job. Ayan. Sino po si Job? Sabi ng verse 1, sabi niyan, there was a man named Job who lived in the land of Uz. Sabi diyan, he was, anong karakter na meron siya? He was blameless, a man of complete integrity, fear God and stay away from what? From evil.
So yun po yung magandang karakter, katangian na meron si Job. Meron siyang, namumuhay siya ng matuwid at may takot sa Diyos. Pero, sino ba ang hindi mapapatanong sa sunod-sunod na problema na naranasan ni Job? Una, Job lost all his possession. Naubos lahat ang kanyang kayamanan. Job was the richest person in the entire area. Siya po yung pinakamayaman tao. Parang sa panahon natin, sila Henry C. Sino pa bang pinakamayaman? Sila Pastor Andy. No? Sila yung pinakamayaman. Sabi diyan, he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 teams of oxen, and 500 female donkeys. He had, sabi diyan, many servants, but one day, ano sabi diyan? One day, robbers came, stole all the animals. Dumating ang mga mandurugas, ninakaw lahat ang kanilang kahayupan, pinatay ang kanilang mga alipin. May nangyayari pa, tinamaan ng kidlat yung mga naiwang hayop. Pati mga servant, tinamaan ng kidlat. Second, sabi diyan, next slide. Job had 7 sons and 3 daughters. They all died in one tragedy. Sabay-sabay. Hindi pa natatapos yung kwento dun sa mga namatay, naubos ang kanyang kayamanan. Oras lang, ibinabalita na patay lahat ang kanyang mahal sa buhay. Sabi nga dyan, Job had 7 sons and 3 daughters, all died in at one tragedy. Isang malakas na ipo-ipo, tornado ang nabuo. No, parang nangyayari sa atin, nung pumasok si Inday, ang dami mga nag-landslide na nabuwalang mga puno. And so parang ganyan, natabunan ng mga debris ang kanyang mga anak. Patay lahat. And thirdly, sabi diyan, Job was covered what? With a painful boils. Ano ba yung boils sa Tagalog? Ha? Ano sabi? Pigsa. Kala ko yung tawag dito, yung pimples. Pigsa. Alam natin, no, ang kwento, buong katawan from head to foot, tinubuan ng pigsa. Isang masakit na pigsa si Job. Amen po ba? Kaya ano sabi ng asawa niya? Diyan sa verse na mabasahin natin, sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Mananatili ka bang nagtitiwala sa Diyos? Sumpain mo na ang Diyos mo. At nang mamatay ka na. Ano po ang magandang sagot ni Job? Sabay-sabay tayo. Basa. Ano ang sagot ni Job? Amen. Di ba? Nakita natin yung positibong respond ni Job dun sa problema, dun sa nangyari sa kanya. Sabi niya, puro pagpapala lang ba ang pwede natin tanggapin? Hindi ba na tayo tumanggap ng pagdurusa, whatever? So makikita mo natin dito sa kabila na hindi naiintindihan ni Job yung nangyari sa kanya kung bakit niya naranasan, sa kabila na siya namumuhay na matuwid, pinili pa rin ni Job na magtiwala sa Diyos. Amen? Alam niyo po, sinasabi ng mga Bible scholars, umabot daw po ng 66 to 86 questions ang ibinato ni Job sa Diyos. Dahil gusto niyang maintindihan. Kayo po, ilang tanong na po ang naibato niyo sa Diyos? How many questions na po yung naitanong niyo sa Diyos? Lord, why? Bakit ako? Bakit kami? Bakit ang pamilya ko? Bakit kami mag-asawa? Bakit ang anak ko? Ilang beses, gaano na karami yung ating tanong? Pero makita po natin, kahit walang klarong sagot ang Diyos kay Job, dun sa 66 hanggang 86 questions niya,
Hindi pa rin naging malinaw sa kanya, pero pinili pa rin ni Job na magtiwala sa Diyos. Amen? Sa akin pong pagtatapos, mga magulang at kapatid, naging malinaw sila Habakuk at si Job na sila ay matuwid na nabuhay saan? Sa pananampalataya, despite of what? The ongoing violence, chaos, hardship, and sufferings, hardship in the world, and even when the purpose of their suffering was unclear, kahit hindi nila klaro sa kanila yung bakit kami nakaranas ng ganito, sabi nga dyan, they choose to live by faith. My challenge is this. If your faith is on trial, piliin mo pa rin magpatuloy at magtiwala sa Diyos. Hindi ka dapat tumigil. Hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Tama ba yon? Sabi nga ng awit, sumisikat na awit, hawak mo ang faith. Huwag kang bibitaw. Pwede po ba sabihin sa katabi mo? Oh, wag na kayong sasayaw. Hawak mo ang faith. Huwag kang bibitaw. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo and habang pinoproseso po natin sa ating isipan itong mensaheng ito, ay hindi ko po alam kung gaano kabigat ang inyong mga pinagdaraanan. Hindi ko po alam gaano ng karaming mga tanong, mga katanungan sa Diyos ang hanggang ngayon tinatanong mo kung bakit. At hanggang ngayon, wala pa rin klaro, maybe wala pa rin klarong sagot ang Diyos sa mga tanong na yan. It's okay na magtanong sa Diyos. Okay lang yan.